Alright, magandang umaga mga kapatid. Atin na naman ngayon, mayroon tayong pagmagang pagchichismisan. Mayroon na naman po ako na discover. Baka kasakaling pare-pareho natin mapakinabangan po ito. Mapakinabangan po natin sa YouTube. Narinig niyo na po ba yung salitang Search Engine Optimization or yung SEO? Itong SEO na to o yung Search Engine Optimization na to ay napakahalaga to para sa ating mga YouTube channel. Ito yung paraan kung paano magiging searchable o madaling hanapin yung mga content na pinopost natin sa ating mga YouTube channel. Akala natin basta nag-post na tayo, okay na. Once na nasa YouTube na siya, okay na. Pero meron palang mga mas madadaling paraan para mas madaling ma-search o more searchable yung ating content. Okay? Pero ano nga ba ang nagagawa ng SEO na to sa ating channel? Okay, yung SEO na to, ito yung nagpapataas ng nagpapaganda doon sa ating matrix. Let's say halimbawa meron kang isang bagay na hanapin sa YouTube. Let's say gusto mong bumili ng camera o digital camera, o let's say sabihin nating action cam camera tulad ng ginagamit ko ngayon. Let's say halimbawa gusto mong bumili ng action camera. So pupunta ka sa, okay, ito yung makikita natin. Okay, makikita natin ito yung search bar. Okay, pagka pumunta kayo dyan, let's say pumunta kayo dyan, hahanap kayo ng, itatype nyo sa search bar yung action camera. Tapos search nyo, enter. Napakaraming action camera ang ipapakita sa inyo. So napaka-generic nung ibibigay sa inyo. So itong SEO, okay? Itong SEO, ito yung magre-refine kung paano nyo mas madaling mahanap ngayon yung camera na gusto ninyo. So tinype lang ninyo, 'di ba? Action camera. So pwede niyo dugtungan na action camera with 4K resolution. So yung filter ng YouTube o ng filter ng YouTube, ipifilter niya yung mga salitang action camera with 4K resolution. So yun ang ipapakita niya sa inyo. So pwede niya pa rin yung maging mas i-refine yung pag-search ninyo. Pwede niyo pang i-refine yun. Pwede yung type ninyong action camera with 4K resolution. Pwede niyo pang dugtungan kasi kung ano yung hinahanap nyo eksakto. Halimbawa, hinahanap nyo action camera with 4K resolution with stabilizer. So idadagdag niyo yun doon sa search ninyo. So bibigyan niya na kayo ngayon ng mas maliit na grupo ng mga action camera na nandoon yung hinahanap ninyo na category o na specification. So pwede niyo pang dugtungan ulit yon, yung action camera with 4K resolution with stabilizer. Pwede niyo pang i-search idagdag na touchscreen. So babaguhin na naman niya yon, papakita na naman niya sa inyo yung mas refined o mas pinili niya na mas maliit na grupo ng mga action camera na pwede niyang ipakita sa inyo.
So yun po yung ibig sabihin ng SEO o Search Engine Optimization. Ino-optimize niya kung paano mas mahahanap ang ating mga content. Okay? So tuloy na po tayo. Ayun po yung ibig sabihin ng Search Engine Optimization. Yun po yung pinakang trabaho niya sa ating channel. Okay? Yun ang pinakang trabaho niya sa ating channel. Paano magiging much searchable yung mga content na pinopost natin sa YouTube. Okay? Itong 2026, sabi ni YouTube, AI changed how the content works. Okay? Sa pamamagitan niya ng SEO. Ang SEO, para saan nga ba siya, paano mo nga ba siya, sa pag-upload ba natin, para makuha mo yung right search engine optimization, kailangan na sa isip natin, para sabi daw, para maging ma-optimize mo yung benefits ng SEO, bago ka daw mag-upload, kailangan na sa isip mo ang mga ganitong bagay. What is your video about? Ano daw yung video mo? Para saan daw ba yun? Ano daw ba yun? Para saan daw ba yun? Para ano daw ba yun? Pangalawa, who your video is for? Para daw kanino yung video? Okay? Para kanino? Ano yung target mong audience? Ayun yung kailangan. Will viewers enjoy your video? Natural, dapat yun ang objective natin. Kailangan mag-enjoy yung viewers dun sa content natin o dun sa video in-upload natin. Dahil kung hindi na tayo panonoorin ulit. Malamang hindi na tayo babalikan, hindi na hahanapin yung channel natin. So, ibig sabihin, itong mga bagay na to, pag nasagot natin ito, malaking bagay to para maging searchable yung content natin na ina-upload. Pero meron pang mas makakatulong doon. Okay? Ang keyword doon natin na kailangan ay yung keywords, o yun nga, tulad sinabi ko kanina, yung keywords na dapat na hinahanap sa paghahanap ng mga content. Let's say yun nga, yung action camera, ayun yung isa. Pag dinugtungan mo pa ng isa pang keyword na with stabilizer, with touchscreen, with 4K resolution, ayun yung mga keyword na kailangang maidugtong mo doon sa hinahanap mo. Halimbawa, ayun yung mga kailangan natin. Para ano? Para mag-improve yung click-through rate natin. O may bago na naman, bukod sa search engine optimization, meron naman ako binanggit ngayon na click-through rate. Ano yung click-through rate? Ito yung, di ba, minsan napapansin natin, meron tayo, nag-i-scroll tayo ng mga video, tapos may nakita tayo na parang kakaiba kaagad. Bakit kakaiba? Kakaiba yung text, kakaiba yung picture niya doon sa thumbnail. Parang nakuha kagad yung ating attention. So ibig sabihin, ayun yung isang punto bakit natin siya pipindutin, kasi nakuha kagad yung attention natin. Isa yun sa mga hinahanap para tumaas yung click-through rate ng mga content natin. Ibig sabihin, ayun yung CTR. Ito rin yung makikita nyo madalas na nasa mga analytics ninyo. Yung SEA, pag mas mataas yung CTR ninyo, ibig sabihin maganda yung performance ng video. Okay? Sabi doon, keyword still matters. How it works, yun nga ho, para ho doon sa CTR. Yung click-through rate. Paano natin ma-achieve yung magandang click-through rate? Meron daw ho siyang dalawang stage. Yung para sa viewer satisfaction, di ba? May nabanggit tayo kayo na
mas magi-enjoy ba yung mga viewers sa mga content natin. Siyempre, pag nag-enjoy yan, ibig sabihin mataas yung click-through rate natin. Kasi, hindi rin niya, pag nag-enjoy siya sa pinapanood niya, hindi niya iiwanan yung video, hindi niya i-skip, hindi niya puputulin. Hindi siya aalis dun sa pinanonood, tatapusin niya yung video. So, ayun yung ibig sabihin ng mga bagay na nagpapaganda dun sa ating click-through rate o dun sa matrix ng ating video. So, para mapaganda mo pa daw yon, ano daw yung mga kailangan? Meron daw dalawang stage para sa viewer satisfaction. Yung pre-stage ay yung stage 1, saka yung viewer satisfaction stage 2. Okay? Ano yung pre-satisfaction? Yung pre-satisfaction natin include ito na nga yung sinasabi ko, yung kakaiba yung thumbnail, kakaiba yung picture sa thumbnail o yung picture mo na ginamit doon, yung the way kung paano mo tinype yung thumbnail mo, yung text, okay, yung mga ganon, yung kulay ng thumbnail mo, kung attractive ba siya talagang tingnan kaagad, yung madaling nakukuha yung attention ng yung nag-i-scroll, okay? So, yun ang unang yun ang mga mahalagang bagay na unang-unang ano sa viewer para pindutin o panoorin yung video natin. Kasi hindi lahat ng video kiniklik natin o binubuksan talaga natin. Minsan nilalagpasan lang natin, 'di ba? Kasi nga parang hindi okay sa atin yung iba, o parang wala tayong ano doon, ang tawag doon, wala tayong gusto doon, na parang hindi natin gusto yung channel, yung content na yon. Pero minsan kahit hindi mo gusto yung channel na yung content na yun, hindi mo hinahanap yun, pero makukuha yung attention mo dahil sa maganda yung thumbnail, makulay yung thumbnail, maganda yung attractive yung picture niya dun sa thumbnail, maganda yung text, maganda yung format. Ayun yung tinatawag natin doon sa pre-satisfaction. Ibig sabihin, lamang dito yung mga magagaling gumawa ng thumbnail, maaarte gumawa ng thumbnail, mabusisi gumawa ng thumbnail, magaling pumili ng kulay para sa mga thumbnail. Ito yung mga content creator na masasabi natin na malaki yung pag-asa na maklik yung video nila at mapanood, kahit na hindi nila subscriber o kahit na hindi nila kilala yung nag-i-scroll lang. Karaniwang ganon, 'di ba? Minsan hindi mo naman kadikitan o ano, ordinaryong nagse-search ka lang sa YouTube, pero na dahil nabighani ka, o ay tamang salita doon, nabighani ka ba doon sa thumbnail na yun dahil kaya mo siya kinilik, o 'di ba? Kaya minsan ganon na nangyayari. Ayun yung sa stage 1, yung para sa viewer satisfaction, stage 1, may kaugnayan siya lahat sa thumbnail. Okay? Yung stage 2, daw ay yung viewer satisfaction, meron siyang tinatawag na 5 stages. O yung satisfaction factors, meron daw hong 5 stages. Una, yung watch time and retention. Okay? Papaluan ko siya mamaya. Pangalawa, yung session time. Pangatlo, post-watch behavior. Yung pang-apat, user feedback signals. Ito yung mga survey. Tapos, yung intent. Pang-lima, yung intent fulfillment. Okay, umpisa na natin, ano? Umpisahan natin doon sa watch time and retention. Sa watch time and retention, may mga simpleng question lang doon na dapat mo masagot. Okay? Unang tanong doon, did they have a good time doon sa video mo? Nag good time ba? O sabihin, nag-enjoy ba yung mga nanonood doon sa video mo? Pangalawa, did they feel like watching
Did they feel like watching was worth of their time? Ibig sabihin, yung bang panonood nila, feeling ba nila hindi sila nag-aksaya ng panahon lang sa panonood sa video mo? Yun yung ibig sabihin, no? Ang sakit, ang saklap naman nun, no? Parang walang kapanapanahon, parang kawalang kaamor-amor sa iyo yung nanonood. Huwag kang ganyan, YouTube. No, did they feel like watching was worth of their time? Parang ganon, yung worth ba ng time, panoorin ko yan, yung mga ganong, parang ganon tinatanong sa'yo, no? Okay. Did they stay on the platform? Ibig sabihin, after bang maklik yung video mo, nag-stay siya doon sa video mo at pinanood niya pa rin tuloy-tuloy yan hanggang sa matapos. Ayan yung mga dapat masagot ng video mo para gumanda yung viewer satisfaction para dun sa content mo. Okay, paliwanag dun sa session time. Session time. Did the viewer session ended? Did the viewer session ended? Ibig sabihin, after ba ng isang video mo, natapos na agad? O, so may ano pa dyan? After watching your content, did the viewer stay on YouTube and watch other content even if it's not yours? O, ito na nga yung sinasabi natin, di ba? Dahil na-click niya na yung video mo, napindot niya na, napanood niya na, nabuksan niya na, nag-stay ba siya sa video mo? Tinapos ba niya yung video mo? After niya tapusin yung video niyo, nag-stay pa rin ba sa YouTube? Hindi siya umalis sa YouTube. Nanood pa rin siya ng, kahit na hindi na video mo, nanood pa rin ba siya ng ibang naka-upload sa YouTube? Kahit na hindi mo na video. Kasi iyon, isang bagay pa rin yun na tinitingnan ni YouTube para pataasin yung click-through rate ng ating mga content na ina-upload. Okay? Pangatlo, 1, 2, 3, pangatlo, post-watch behavior. Ito na yung after niyang panoorin, after niya mapanood. Did the viewer watch another of your content? Diba, pinanood niya yung content mo. Yung isang video mo, pinanood niya. After niya bang mapanood, nanood pa siya ulit ng panibagong video mo? Naghanap pa ulit siya ng panibagong video mo. Halimbawa, merong part 2. Merong part 2 yung pinanood niya. Hinahanap ba niya? Sinearch ba niya doon sa mga naka-upload mo? Yun yung ibig sabihin dito, kung talagang nagustuhan ba niya. Okay? Did the viewer subscribe to your channel? So itong mga question na to, para ito dun sa mga hindi creator o hindi mga YouTuber, parang mga ordinary nanonood lang ng mga regular viewer lang, yung mga nanonood lang ng YouTube. Yung after mapanood yung video mo, ay nagustuhan ko, magsasubscribe ako sa kanya para next time mapanood ko pa ulit yung mga ibang upload niya. Halimbawa na mayroon kang in-upload na nakakatawa, yun ang forte mo, magpatawa. So natawa siya, natuwa siya doon sa pinanood niya. After niyang mapanood, nag-subscribe siya doon sa video na sa channel mo. Ibig sabihin, tumataas yung click-through rate ng iyong video. Okay? Pangatlo, yung huling paliwanag doon sa post-watch behavior. Did they click the suggested video? Yung alam nyo na yun, diba? Minsan yung did they click the suggested video? Di ba pag nanonood tayo ng mga video, at bago matapos yung video pinanonood natin, may lumalabas na notice na merong sinasabing suggested video. Kasi yung suggested video na yon, more or less related siya o may pagkakahawig siya o merong pagkakahalintulad doon sa video pinanonood niya doon sa channel mo. Halimbawa, nanonood siya ng tulad nito, halimbawa nanonood siya ng tungkol sa YouTube.
mga problema sa YouTube. Hindi pa man natatapos ng video na to, meron nang lalabas na panibagong video na may kaugnayan din dun sa problema sa YouTube na mga video. Sinasuggest niya. Kung kinilik din niya yon, uy, another point yon para tumaas yung click-through rate mo. Okay? Sumunod, yung post-watch behavior, user feedback signals. Okay, ito na user feedback signals. User feedback signals, ito po yung ito na nga yung sinasabi po natin na yung yung may mga survey yung after mapanood yung video mo, may lalabas pang notice sa baba ng video mo na nagustuhan mo ba itong video na to? Ano sa tingin mo yung kailangang i-improve sa video na to? May mga ganun pang may mga survey po. Minsan madalas nyo makita ito sa mga video o mga promo campaign ng mga ads ng mga gamot. Parang gano'n na, kailan nyo huling nakita itong gamot na to na ina-advertise, yung mga gano'n, o kailan yung mga brand na ganito, kailan nyo huling nakitang in-advertise. Ayun po yung tawag doon sa user feedback signal. Kung minsan, kung kayo po ay minsan sumasali doon, ako minsan sumasali ako doon pagka gusto ko po yung brand na tinatanong. So halimbawa ganun po, sumasali ako, sinasagutan ko yung minsan yung survey para din naman makatulong doon sa mga content creator na nag-upload ng ganon. Okay, ito yung user feedback signals. Did the viewer like or dislike your video? Isa yun sa mga paliwanag. Nilike ba niya yung video or binigyan ka ng thumbs down? Ibig sabihin hindi niya nagustuhan yung video mo. Saklap nun, no? Kahit isang dislike lang, malaking epekto nun sa video mo. Okay? Did the viewer leave a favorable comment? Ito yung mga ito yung mahalaga din yung mga comment sa ating mga video. Minsan kung maganda yung comment, mahaba, maayos, hindi lang yung thumbs up dikit yung naka-comment, hindi lang heart, hindi lang likes. Talagang nagsabi siya na tungkol doon sa video. Ayun, maganda yun. Magandang puntos yun para sa content mo, para tumaas nga yung click-through rate. So, yun yun. Tapos, did the viewers answer or click survey in your content? Like, not interested or not recommended. Ito na nga po yung sinasabi ko, yung kahina, yung may mga survey na tinatanong na kumusta yung pinanood mong video, maganda ba, okay ba? So parang pagka may mga ganun po sa baba ng video na pinanood ninyo, mas maganda na sagutin pala natin yun. Makakatulong tayo dun sa mga content creator na mapataas pa natin yung kanyang click-through rate. Diba? Siyempre sa YouTube, ganun lang, tulungan lang naman tayo. So, sagutan natin yung mga survey niya, mga survey na nilalabas ni YouTube na related sa kanya. Sagutin natin. Kayo nang bahala kung pagdating dun sa thumbs down o like, ilalike nyo ba o thumbs down nyo ba siya. Ako meron akong ginagano pag nabubuisit ako dun sa mga content creator na masyadong obvious na hindi totoo yung mga pinagsasabi, kung ano lang yung masabi, dinidislike ko talaga. Bahala ka sa buhay mo, para hindi na tumama yung lahi mo sa YouTube. Yung mga lalo na yung mga political, mga ganon. Pagka mga ganon, lalo na hindi totoo, nakakairita na, dinidislike ko talaga. Bahala ka sa buhay mo, para di na tumami lahi mo. Ganon lang nasa isip ko. Tapos yung panglimang stage para doon sa viewer satisfaction, yung intent fulfillment. Intent fulfillment. Did the viewer clearly answer
Did the video clearly answer their question? Yun bang video mo nasagot yung mga katanungan ng viewer o nung nanonood? Bawal yung nag-click ng video mo, may mga hinahanap talaga, may mga hinahanap sa video mo, may mga ganon. Nasagot ba niya kung sakasakali yung mga hinahanap niya? Siyempre, diba, kaya siya nag-type ng mga ganong salita doon sa search bar, kasi yun ang hinahanap niya. Ibig sabihin, nasagot ba ng video mo yung mga katanungan niya doon sa search bar? Na-present mo ba ng maayos yung mga hinahanap niya, yung mga keyword na ginamit niya? Nabanggit mo ba doon? Napakita mo ba sa kanya kung ano-ano yun? Okay? Tapos, did the viewer stop searching? O, ito na nga yun. Ibig sabihin, nung na-search niya yung video mo, hindi na ba siya lumipat ng ibang video? Yun na yung video na yung video mo na pinanood niya, kasi na-satisfied na siya. Kumbaga, nasagot mo na lahat kung ano yung mga katanungan niya dapat na hinahanap. Nandun na sa video mo. Or, ito masaklap. Or, did they disregard your content and search for a better masaklap, di ba? Yung dahil hindi nasagot ng video mo yung mga katanungan niya, ay iniwanan yung video mo at naghanap ulit siya. Okay? So, ito yung mga bagay na bakit gumaganda yung ating mga content. Bakit nagtataka tayo? Bakit si ganito nag-viral yung upload niya? Umabot ng daang libo. Bakit daang libo yung inabot ng views niya? Bakit ako? Pareho lang naman kami ng ina-upload na niche. Bakit ako hindi ako maabot ng gano'n? Parang pag tumungtong sa 100 views, namamatay na yung video ko. Parang after 48 hours hindi na gumagana. Hindi na nadagdagan. Bakit si ganito umabot na ng 250k views, patuloy pa rin siyang umaakyat? Ang simpleng kasagutan po kasi dyan, minsan, dahil sabihin na po natin na hindi man po niya sinasadya, hindi man po niya alam, pero nagawa niya po yun ng tama. Nailagay niya po doon sa title niya yung mga searchable keywords. So, ito po yung mga kailangan natin para maging maganda yung content, yung click-through rate ng ating content, o yung search engine optimization ng ating content, para mapataas natin yon. Ang kailangan natin ay ma-include natin yung mga keywords doon sa ating title at description. Okay? Yung title po natin at description ay palagi yan magkatugma, magkadikit, magkaugnay. Kung ano po yung title po natin, kung gaano kaganda, ay nagre-reflect po yan dapat doon sa ating description. Hindi po pwede na napakaganda ng description ninyo pero hindi naman siya nag-uugnay doon sa title ninyo. So palatandaan po ninyo palagi na yung title saka yung pong description ay palagi pong may kaugnayan sila, may magkaugnay. Kaya nga po siya description, kasi dinidescribe mo kung ano po yung tungkol doon sa video. So yun po yun. So palagi po natin i-include kung ano yung mga keywords na ating hinahanap. So yun po yung mga bagay na nagpapataas para sa ating click-through rate. Pag mataas po ang click-through rate, ito po yung mga bagay na hinahanap ni YouTube. Bakit isinasuggest niya yung mga video natin sa mas maraming grupo ng viewer?
sa mas hindi lang para sa mga Pilipino, hindi lang para sa isang bansa. Talagang isasuggest niya sa mas maraming grupo, mas maraming set ng mga viewers na ipapasubok niya. Kasi napansin niya maganda yung nandoon lahat yung hinahanap niya sa ano, maganda yung keywords, maganda yung title, maganda yung description. So tapos sabihin na natin maganda yung thumbnail, maganda yung picture sa thumbnail, maganda yung pagkakagawa ng thumbnail. So yun ang mga nagpapataas para sa ating search engine optimization. So kung lahat yun maganda, mataas yung search engine optimization ninyo, pag search ng channel ninyo o pag search ng content ninyo, kasama palagi yung channel ninyo sa tawag nito, nire-recommenda ni YouTube sa mas maraming viewer. So mas marami kayong viewer na pinupuntahan yung channel ninyo, mas marami yung panahon na pwede maklik yung video ninyo at mapanood ng mas maraming sets of viewer na iba't iba. So ito ngayon, habang sa tumatagal yung pag-aaral natin dito sa YouTube, mas marami tayong naiintindihan. Saka isa pa, para maging maganda yung para daw maging maganda yung search engine optimization ninyo. Although ito matagal na nating ginagawa, matagal na nating naging practice na natin ito. Halimbawa, ako, meron akong gustong i-share sa inyo. Ang ginagawa ko, pinapapasa ko yung link. Yung pala, may isang bagay pala yun na nakakasira doon sa search optimization engine ng search engine optimization ng isang content creator. Ang tama pala, halimbawa, itong video ko na to gusto nyo mapanood, tapos meron kayong isang kaibigan na nakapanood na ng video na to, ang gagawin, sinabi niya sa inyo, ang sinabi panoorin mo yung mga sinabi ni Master doon, baka makatulong sa'yo. Ang ginawa niya, ipinasa niya yung link. Although hindi bawal, pero hindi pala nakakatulong. Ang dapat gawin nung pinagkwentuhan niya ay hanapin nung pinagkwentuhan niya yung video ko doon sa YouTube. Yung pala ang tamang pag-aano ng ating mga content. Pag sa mga ganon pala, nasa 65% kagad tumaas kagad yung search engine optimization ninyo, para meron siyang mga puntos-puntos, para pag yung video mo sinearch sa search tab ng YouTube, mataas kagad yung points niya, tumataas kagad yung points mo, kaysa doon sa ipinasa yung link at pag pinindot yung link, direkta na kagad papasok doon sa video mo. Although hindi naman bawal yon, pero simula ngayon, pag may mga ganong although ipinasa sa akin yung content o yung video, tatry ko na hanapin, na gamitin yung search bar, itatype ko doon yung content na yon, para makita ko kung lalabas yung content niya doon sa na yon, para makatulong ako sa lalo sa mga kaibigan ko na ganon, na ibig sabihin, dahil pag nakita ko yung content niya doon, at least napataas ko kagad ng kahit paano yung kanyang points para doon sa click-through rate. So medyo masalimuot pa, marami pa tayong dapat matutunan, marami pa tayong dapat maintindihan dito talaga sa YouTube. Pero pakonti-konti, sama-sama tayong magtulungan, sama-sama tayo mag-umpuk-umpukan sa ganitong mga chismis.
Alam niyo naman ako, si Master, basta sa mga chismis, sa mga YouTube na ganyan, eh, mabilis ako diyang, so, konti-konti, makakatulong ako sa inyo para mapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga bagay-bagay pa na so far mga pwede ko ma-share muna sa inyo mga chismis ngayon, medyo kakaunti, so pero sana meron kayong natutunan para mapataas ang inyong click-through rate. So once again, this is Master Rapid, ang inyong palaging kasama sa chismisan sa YouTube. Maraming salamat po. At kung kayo'y hindi pa nakasubscribe sa aking channel, maawa naman kayo. Hindi, ibig sabihin, mag-subscribe naman kayo. Sana'y marami pa tayong matutunan. Kaya lang minsan kasi kadalasan po kasi sa gabi ako nagbabasa. Minsan nakakatulugan ko yung binabasa ko, kaya inuulit ko sa umaga. Kaya minsan habang nakahiga na ako, nagbabasa ako ng mga update sa YouTube. Kaya sa gabi, madaling araw, kaya doon kaya may mga time po magbabasa pa ho tayo ng maraming updates para ma-share po sa inyo. So pansamantala, maraming salamat po muna sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, ito po si Master Rapid, ang inyong pambansang kachismisan sa YouTube. Maraming salamat po.